Magandang araw mga ka-ergan. Ito ulit si Kapepe. Papakita ko yung yung nabuo naming unit sa video ito. Ipapakita ko dalawa at saka yung nangyari doon sa pan-shot namin kahapon. Papakita ko yung tama ko, yung target at yung mga parts na pwedeng available sa atin. So, umpisahan ko dito sa nangyari kahapon na na pan-shot namin. Dito yung mga target ko. Yan. BR25 Kapepe. Actually, ganyan siya. Yan. Ayan yung aking target sa BR25. Tapos ito 50 BR50. Ay, ito pala mali. Ito BR50. BR50 yan yung tama ko. Yan. Itong sa BR50, pumapangalawa tayo doon sa sa champion. Ito yung tama ko, BR50. Tayo yung pumapangalawa. Sunod tayo sa champion. Ito naman, BR25. Medyo maraming magagaling din doon. Yan. Yan yung tama ko sa BR25. Yan yung mga sighter, hindi ko na binarel. Isa lang yung binarel ko sa sighter. Yan. Ito, isa lang. Yan. Isa lang yung sighter na ginamit ko. Para malinis. So, dito, hindi tayo nagwagi dito. Kasi marami ring magagaling ng bumarel. Pero mataas na ito na score. Okay na to siya. Dito naman sa 50, ito. Pumangalawa tayo dito. Yan. Pasok lahat nung yung binaril natin. Ito mga accidental yan. Yan. Accidental lang yan na na tama. Yan. Yan yung tama ko. Pasok pa rin siya sa bilog sa BR50 siya. Yan. Walang lumabas. Yan yung tama ko. Tayo yung pumapangalawa dito sa sa BR50. Yon, masaya yung nangyari kahapon. May na-upload naman akong video sa YouTube. Madali ang upload lang. Napakasaya. Busog kami. Maraming pagkain. Sobra. Sumubok na kami ng BR50 kasi yung BR50 talaga, yan na yung parang na ngayon. Yung ilalaro. Yung nilalaro na ngayon ng mga erganer. BR50 na. Kasi sa 25, siguro hindi rin naman mawawala yung BR25. Sa BR25 kasi marami halos napiperfect na nila nito pag pag yung magagaling na shooter napiperfect na nila nito. Itong sa BR25 halos X lahat ng niyan, tama niyan. Yung ibang erganer diyan napiperfect na nila. Kaya medyo nag-advance nagkaroon ng BR50. Yon, sigurado ako sa BR50 na talaga yung yung karamihan na na laro. May BR25, tapos BR50, tapos speed shoot. Yan yung mga lalaroan natin sa sa airgun, sa competition or pan shot. Yan, BR50, BR25, BR50, speed shoot.
Yan. Tapos yung freehand na 25 meters. Yan yung kadalasang nilalaro. Ito yung laro namin kahapon, katuwaan yon. Para bago mag-gunban, yun, gumawa kami ng nag-pan shot. Kasi medyo mahaba rin yung gunban. Sinulit na namin. Yan, natawa naman, nakakataba ng puso kasi napakasaya. Napakasaya na pag nagkakaroon ng pan shot. Yan dyan yung mga biruan. Yung halos magkakapatid, parang magkakapatid kayo doon. Napakasaya talaga. Tapos ito na tayo sa mga parts. Ito, meron pala akong available to sa atin, silencer. Yan, 16mm. Disuksok lang siya. Tapos may seat screw, 4 na piraso. Available to sa atin. Mura lang to sa atin. Ito, muzzle brake. Yan, kung gusto nyo. Ito, maganda siya pag siya yung gamitin mo siya sa mga BR, sa mga competition. Bali, less recoil siya. Kaya lang, medyo maingay siya. Ito. Yan, available yan sa atin. Dalawang klase yung natin, yung silencer. Yan. Yan. Pero rin to siya, disuksok 16mm. Yan. Dalawang klase yan. Ito, shoutout sa iyo, Sir Uslan. Yan, siya may gawa nito. Ito naman kay Sir Dave. Yan. Kausap ko si Sir Dave. Gusto niya ring makatulong sa mga air gunner. Ito, murang-mura to. Sulit na sulit to. Murang-mura talaga tong silencer na to. Kung gusto niyo makaabil ng ganito, PM niyo ako sa messenger ko. Kapepe. Yon, yung Agila yung profile picture ko doon. Pag nakita nyo na yung Agila na black and white, yan na, si Kapepe na yon. Ako na yon. PM nyo ako doon sa messenger ko. Yan. Ito, murang-mura to. Ito, medyo may siya kasi naka-anodize siya. Magkaiba yung presyo niya. Pero ibang maker to. Ito kay Sir Dave. Ito kay Master Uslan. Tsaka ito kay Master Uslan to. Yan. Kung gusto nyo ng silencer, bisitahin yung messenger ko kay Kapepe. So ito, yung papakita ko yung nabuo naming airgun. Yung isa may-ari na. Bali, dalawa to. Ito, yung may-ari na nito. Yan. XKN PCP. Yan. Medyo marumi siya kasi kagagaling lang doon sa hindi ko pa nalinis. Yan. Ito, 18 grooves. XKN barrel. Yan, 18 grooves to. Steel. Yan, 45L yung tank. Yan, China regulator lang. Kasi pag nagtaas tayo ng regulator, medyo tataas yung presyo. Kaya budget me lang yung yung mga beginners. Yan, ito, tamang-tama to. Kasi kayang-kaya to makipagsabayan sa 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 mga competition. Yan. Ito yung una, meron na to. May sold na to. Inaantay na lang yung ganitong silencer. Kasi ang gusto niya, threaded. Yan. Threaded. Inaantay ko pa yung silencer niya na may thread na ganito. Papuntang Ilocos. Tapos, ang isa. Yung isa nating
sa nating air gun. Ito available to. Yan, magkaiba yung design ng ano, nung bat. Yan. DBB barrel, 12 grooves. Yan, brass. Ito available to, walang may-ari nito. Kaya kung gusto nyong makuha, bisitahin nyo ako doon sa Kapepe Messenger. Yan, kasi doon ako nakikipag-usap. Bisitahin nyo ulit sa Kapepe Messenger yan. Ganda nito. Ganun pa rin ang presyo nito, katulad pa rin ng mga presyo naming nilalabas. Yan. Actually, marami na akong na padalang mga unit. Hindi ko lang nabablog or nabibidyohan, nakukuha na ng video. Ito, medyo bakante tayo, kaya kinuhanan ko na lang video. Yan. Brass barrel at saka steel barrel. Ito, yung may nagtatanong. Kung sa akin lang to, yung opinion ko. Nagtatanong sila kung alin ang mas maganda, brass barrel o steel. Pareho silang maganda. Yan. Kasi ang gamit ko dito sa mga unit na nilalabas ko, 20 inch. Pareho silang maganda. May advantage at saka disadvantage. Itong brass barrel, kung yung sa pagkakaalam ko lang sa observation ko lang, itong brass barrel, less maintenance ka, tapos 12 grooves siya, 12 grooves, less maintenance, yun, smooth yung tama niya, kaya namang balahan ng ng slag. Tapos hindi rin siya mapili sa pellets. Kaya siyang balahan ng slag. Kaya lang pag binalahan mo siya ng slag, 'di ba, brass? 'Yon. Brass barrel siya, baka mabilis yung niya, yung grooves. Yung mabilis kuminis. Yan, ito. Maganda rin tama nito, hindi siya sa pellets, hindi siya masilan. Ito naman sa steel, ang disadvantage dito, parati mong linisin. Yan, ito. Parati mo siyang linisin. Sa slag, tamang-tama siya sa slag. Sa slag na na bala. Tamang-tama siya. Itong DBB, pwede siya sa slag, kaya lang mas prepared ko na gamitan ng slag ang steel. Kasi habang tumatagal to, lalong kumikinis yung yung grooves. Tapos 18 grooves siya. Tapos itong 18 grooves kasi na na XKN barrel, malakas na EPS yung maganda niyang patama, nasa 900 plus o 1000 plus yung gusto niyang hangin. Yun yung dito, yung disadvantage, mabilis maubos yung hangin mo. Pero sa tama, swabe talagang tama rin ito. Hindi sila nagkakalayo. Ito. Yan. Magkapareho lang sila ng hindi rin naman masilan sa pellet ang steel. Kaya lang, yun lang nga lang, parati ka maglilinis. Ito, hindi naman siya parati mong linisan kasi brass naman siya, hindi siya kinakalawang. Ito kinakalawang talaga to. Yun yung advantage at saka disadvantage sa akin sa akin lang na na opinion. Yan. Bali 20 inch talaga to. Yung nilalabas kong yung binubuo kong PCP, 20 inch yung nilalagay ko at saka 45L. Kasi pag lalagay ko siya ng maliit na tank,
bitin siya sa akin lang, bitin siya sa ano, sa maghunting or sa panshoot. Yan. Kung mga .38 lang yung lalagay mo, siguro nasa 40 shots, 30 shots. Ito na umabot siya ng 60 shots. So, sa laki ba naman ng tangke? Yung disadvantage naman na ito, medyo mabigat. Yan, medyo mabigat siya. Pero, sulit. Okay naman ah. Oh. Ayan. XKN PCP. Murang-mura na. Murang-mura to. Kahit saan kayo magtanong dyan na ano, yung nagbibenta ng inborn na ano, na PCP sa amin. Ayan. Tsaka ano, hindi tayo suplado sa customer natin. Yun, dapat yung customer, ano rin yan. Halimbawa, kumuha siya sa akin, yun, tinatawagan ko yan siya, kinakamusta ko kung anong problema sa airgun na nakuha niya, para mag-guide rin namin. O mag-guide ko siya kung anong gagawin. Kasi, pag pinadala niya uli sa amin, magagastusan talaga. Pero sa dinami-dami ng na-dispose ko na na binuo namin, merong tumawag sa akin, siguro mga 2 or 3, yun, ginaid ko lang sila, sumingaw ata yung mga valve nung naipadala ko, hindi naman maiwasan yun. Ang ginawa ko, kinontak ko siya, tapos nag-video call kami, tinuruan ko siya kung paano i-maintain yung airgun o yung unit, yung PCP. Yun, naayos naman. Tapos, yun nga, nagpapasalamat sila kasi nandyan daw nandyan si Kapepe na ginaguide sila. Kailangan naman kasi natin talagang yung customer natin i-guide. Kasi pagkahawak niyan, yung iba baguhan, yung iba nanggaling sa CO2, magkaiba kasi yung mechanism ng CO2 at saka yung PCP. Ito, napakalakas nito. Kaya dapat pag yung ibang nagbubuo ng airgun, i-guide rin ninyo yung pinagbentahan ninyo ng PCP kasi kawawa naman. Kasi yung presyo kasi nito, kahit sabihin nating budget meal, yung presyo nito hindi basta-basta. Napakahirap pag-ipunan yung presyo nito. Tinatawag ko tong budget meal kasi sa pagkakaalam ko sa aming pagbuo ng PCP, kami yung pinakamura. Sa pagkakaalam ko lang, kami yung pinakamura talaga. Pero tingnan nyo naman. Yan, tingnan nyo. Yan. Oh. Ito, bago namin pinapadala, nakalibre na ng tuning to, na-tuning na siya. Kunting adjust na lang nung may-ari kung anong lakas yung gusto niya. Yun. Ayun lang yung, siya na mag-a-adjust yan kasi adjustable yan. Yung power niya, yan. Tapos yung kuha ng trigger niya, adjustable din yan kung gaano kalambot, gaano katigas yung slack niya. Adjustable din yung yung trigger. Yan. O, di ba? Tapos mamili pa siya. Itong design ng bat o ito. Sa mga nagpapabuo, kaya lang ito kasi buo na kasi ito. Ito, binuo ko talaga to. Itong isa, wala nang may-ari. Wala pang may-ari nito. Binuo ko to. Yan. Halos magkasabay ito sila. Ito, kanina lang na full payment. Papadala na lang sa kanya. Kasi, hindi ko pa mapadala sa kanya kasi ang gusto niya, yung silencer may thread. Yan.
Yan. Inaantay ko pa yung ano, yung kanyang silencer. Kaya hindi ko pa maibabalot. Actually, maibabalot. Pwede nang ibalot to kasi na-tuning na to. Na-tuning na. May hangin na nga to. Oh. Hanggang ngayon, walang singaw. Yan. Siguro mga ano na to, 1 week. Walang singaw. Puputok na to. Yan, napakaganda. May design pa yung ano niya. Yung kahoy. Yan, sa mga hunting-hunting. Napakaswabe nito. Yan, walang bala yan. Napakalupit nito, mga sir. Kung gusto ninyong magkaroon nito, magpabuo kayo. Ito, napakaswerte nito kasi binuo ko na siya. Binuo ko na siya. Hindi na siya pumila. Kapag ito nakuha na kaagad, yung dalawa, yung magpapabuo, mag-aantay na naman siya. Yan. Ito lang yung kagandahan minsan na ano, meron ng nabuo na unit. Ayun na ibibigay ko. Pag halimbawang na nagkagusto kayo ng ng unit, yung madalian, yung sobrang excited. Kasi meron yan nangyayari, nagbibigay siya ng ng pambili ng mga parts. Tapos sinasabihan na namin na mag-antay, okay lang daw na mag-antay mga 2 buwan or 3 buwan. Kasi wala akong mga lati, mga machine, wala ko nun. Bali, mga kaibigan natin yung nito, yung gumagawa. Yan, kinukuha ko sa kanila. Binibili ko sa kanila. Ito, online lang naman to, itong tangke at saka no regulator. Ito lang ang sa mga kaibigan natin. Itong barrel. Yan. Tsaka itong trigger. Yan. Itong bat, yun, medyo tayo sa bat, medyo natatagalan kasi nag-iisa lang yung bat maker namin dito. Yan, yung bat maker ko, nag-iisa lang. Kaya minsan umabot ng 2 buwan, 3 buwan kasi mahirap naman na hindi tayo pipila. Yan, kaya pasensya na kayo sa yung mga nagpapabuo. Pasensya na kayo kung 1 buwan o 2 buwan ang inaantay natin. Meron akong naging customer. Nag-down na siya ng pera o ng pambili ng parts. Pero hindi sa akin kinuwento niya lang. Sinabihan siya nung magantay ka ng 2 buwan o 3 buwan. Gustong-gusto niya na na mabuo. Nag-search siya ng ibang gumagawa. 'Yon. May napili siya doon. Tapos yun nga, gusto niyang kunin yung dinown niya kasi matagal pa naman yung yung unit na gusto niya na na mabuo. Pinagsabihan nata siya na na hindi na pwedeng bawiin yung yung dinown niya. Yun, hindi niya na nabawi yung dinaw niya. Nakakalungkot kasi pwede namang ibalik yun. Kasi sa akin, may nangyari sa akin. Nag-down siya sa akin ng kalahati. Ayun. Tapos nagkaroon siya ng problema doon sa kanila.
kinapos siya ng ano, hindi niya na priority yung ano, yung unit. Ang kuha namin doon, ang naging usapan namin, sige sir, ibabalik ko yung ano, kasi medyo malaking halaga rin yung naibigay niya sa akin, naidaw niya. Sabi ko sa kanya, sige sir, ibabalik ko yung pera mo sir, buo yung pera mo na ibabalik ko. Pero antayin mo lang yung unit na ano, antayin mo lang yung unit na mabenta o mabenta, saka ibabalik ko yung ano, yung dinown mo, buo yun, walang bawas. Yan, walang bawas yun, buo. Pero nagantay siya, pumayag naman siya. Yun lang naman yung ano, yung usapan namin. Antayin mo lang na ma-dispose yung unit na ano, na pinabuo mo, kasi doon ko rin kukunin yung dinown mo. Kasi yung dinown mo, yung dinown niya, pag down niya sa akin, binili ko talaga ng mga parts yun. Binili ko ng mga parts para kuan, baka sabihin nila ano bakit hindi ibabalik. Yan, yun, nabalik ko yung ano, yung pera niya, kasi pinaghirapan niya yun Pinaghirapan niya yun. Dapat ibalik rin natin, kasi tayo pwede naman nating magawa ng paraan pag-usapan na lang ninyo kung ano, kung paano maibalik yung ano, yung dinaw nila. Kasi kanila pera yun. Kanila pera yun, hindi yun sa'yo. Kung irarason mo na binili mo na ng parts, di pwede pag-usapan nyo na ano, pag-usapan nyo na kapag nabili yung unit or naibenta yung parts na nagamit yung pera, saka mo ibalik yung ano, yung dinaw niya. Pag-usapan ninyo, kasi hindi naman talaga ano hindi sa atin pera yon. Kumbaga sa ano, kanila pera yon, yung unit na ano, na gusto nila, parang sa atin lang magmumula yung unit. 3 months pa naman ipag-antay mo sa kanya. Kawawa rin yung ano, yung ibang ano, gustong magkaroon ng PCP. Yan, kawawa, kasi siyempre dinown niya na yun, tapos hindi mo ibabalik, kanila pera yun. Sa mga katulad ko rin na ano, nagbubuo, ganun lang, pag-usapan ninyo. Kasi yung pera, mahalaga yung pera. Yung presyo kasi nito hindi rin basta-basta. Kaya pinag-iipunan nila yan. Meron nga akong customer, meron akong customer. Nag-down siya ng ano, ng unit niya sa akin. Ayun, sabi ko, sir, magda-down ka ng pambili natin ng parts. Tapos bubuuin ko yung unit mo. Ako nang bahala sa ibang ano, sa ibang parts na ano, na bibilhin. Kapag nabuo ko na yung ano, yung unit mo, ipapadala ko sa iyo, pero ipo-full payment mo. Ganun yung usapan namin. Nalaman ko si sir ano, magsasaka, kasi gusto niya na magkaroon ng ano, ng PCP, kasi yung palay, yung mga binhi nila, ang daming ibon na ano, na dumadapo. Yung ibon na yung kulay brown, yung nasa bahay, yun, yung palay mo, kapag ganyan nakataas yung palay mo, yung sanga, ano yun, kaya pinuputol ng ibon na ano, na kulay brown, yung maya. Kaya gustong-gusto niya daw talaga na magkaroon ng ano, ng air gun, kasi papuputukin niya lang to, tanggalan niya ng silencer, lilipad na yung mga maya. Yun yung ano niya, yung kaya
pinagsikapan niya magkaroon ng PCP. Yan. Ay kawawa, paano kung sa iyo natapat yun? Nag-down siya. Tapos nagipit siya. Nagipit siya. Hindi niya na kayang tubusin yung hindi mo pa ibabalik yung pera niya, magsasaka yun. Kawawa din naman. Dapat pag mga ganyan, yung mga customer, natin, yung pag-usapan ninyo kung anong mga paraan para maayos ninyo. Huwag natin pabayaan yung mga nagpapabuo sa atin. Kasi kawawa talaga yung tao. So ayun, yung unit ko, yung isa available yun. Maraming salamat sa inyo sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. Sa kay Sir Onik Nanoy ng Batang PCP, salamat sir, shoutout sa iyo. Sa mga air gunner, kay Sir Roy Aguirre, shoutout sa iyo sir. Gimaras base si Sir Roy Aguirre, meron siyang coffee shop with pwede kang mag-testing mag-firing ng airgun doon sa coffee shop niya. Shout out kay Ma'am Lia, yon si Ma'am Lia, kay Ma'am Lia namin to, Iloilo Air Gunners. Kay Ma'am Lia nang galing tong target, yan. Kung kailangan niyo ng mga accessories sa airgun nyo, sa Iloilo Air Gunners, yan, kay Ma'am Lia. Ay, Airgun Hunters, yan. Kay Ma'am Lia yan. Shoutout sa iyo, Ma'am Lia. Maraming salamat sa suporta. Yan. Kay Sander the Batmaker, yan, yung shoutout sa iyo, Boss Sander. Yan, mga malulupit na na Batmaker. Shoutout sa iyo kay idol ninyo. Yan, Batmaker. Yan, malulupit din yan. Kay Pobreng Mga Ngaso. Yun yung pinakamalupit. Yan, Pobreng Mga Ngaso. Shoutout. Ganter TV, yan, kahapon. Kami nandoon, si idol ninyo absent. Kasi marami siyang gawa, maraming pila doon sa shop niya. Kailangan niyang tapusin. Yan, kay Sir Tutong, shout out ng Casa. Yan, shout out sir. Marami pang iba sa maker ko ng trigger. Napakalupit nung nung trigger. Napakalupit nito. Yan. Napakalupit nitong trigger na to. Murang-mura lang. Yan, kontakin nyo ako kung kailangan nyo ng trigger. Adjustable pa yan. Yan. Kailangan nyo ng trigger, bisitahin nyo lang ako sa messenger ko kay Kapepe. Gander TV, yan, shout out. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog, kahit na hindi gaano maayos, pero inaayos. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana mabigyan namin kayo ng kung mga air gunner kayo, mapasaya namin kayo. Tsaka yung pagiging air gunner, sports yun. Sa sports namin to ginagamit ang air gun namin. Sa hunting, hindi na gaano yun, kasi bawal naman yung hunting sa atin, sa lugar natin. Kaya sports yung namin, pinapromote. Sa sports talaga siya, kasi yung ibang bansa, yung airgun nila hindi naman pang hunting, pang sports. So maraming salamat ulit sa inyo. God bless. Maraming salamat sa inyong panonood.